Nasa aklat po tayo ng Philippians chapter 4. In the New Testament, Philippians chapter 4, magbasa na po tayo sa chapter 4. Umpisahan po natin sa first. I beseech you, Eudicius, ipinamamanhid ko kay Eudicius, ayon po sa sulat niya sa mga taga-Philippians. At gusto ko pong basahin sa chapter 1, verse 1. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, sa lahat po ng mga saints in Christ Jesus, which are at Philippi. Kasama po rito ang mga bishops, kasama po rito ang deacons. First lang po yan. Naka-address po sa bishops, sa deacons, at sa lahat ng mga panani sa Philippians. At ito ang sinasabi ni Pablo sa kanila. Ipinamamalig ko kay Eudicius. Eudias ay Sentike, na sana ay magkaroon sila ng isang kaisipan. Ano ba ito nakahati ng mga kaisipan? Magkaisa sila ng kaisipan. And verse 3. And I entreat thee also, ang mga totoong kamanggagawa, through yoke fellow, tulungan niyo ang mga babaeng ito na nagtatrabaho sa akin, kasama ko sa gospel. Help those women which labored with me in the gospel. Help those women which labored with me in the gospel. Kasama po ang mga babaeng ito, si Clement also, at saka yung mga iba pa, and with other, my fellow laborers, whose names are in the book of life. Sa verse 2 po, ito po yung pamamanhig ni Pablo, na ang dalawang ito is Sentike. At sino po yung isa? Eudias, na magkaroon ng isang kaisipan. Mahirap din naman kasi yun, kahit dalawa lang kayo. Yung ayaw mo, gusto niya. At yung gusto niya, ayaw mo. Pero pagdating sa Panginoon, gusto natin lahat. Basta sa Panginoon. Amen? Walang masama doon basta sa Panginoon. Yan ang kanyang pakiusap na magkaroon ng iisang kaisipan sa Panginoon, itong dalawang ito. Verse 3, and I entreat thee also through young fellow, tulungan ang mga babae ito na nagpapagal sa akin sa Ebanghelyo. May mga babae nagpapagal din, kasama ni Pablo. Very supportive ng mga babae. With me in the gospel. Kasama na rito si Clement, meron din ito si Clement, support also. Help also Clement, and aside Clement and those women, and with other my fellow laborers. Pagkatapos po niya, brethren, na ma-mention ni Pablo ang kanyang mga kamagagawa, ang humihingi siya ng tulong at magkaisa yung dalawa.
merong pasulyap ito si Apostol Pablo. Siguro, Pastor, magkaisa na naman tayo niyan. Hindi po. May pasulyap itong si Apostol Pablo. Tama po yung iniisip nyo na may record si Pablo. Kilala niya ang mga taong kanyang sinulatan. Doon sa Philippians, nandoon si Sentike. At yung binabasa natin dito, ito si Eudias. Tama po, may record siya dyan. At liban doon sa mga kamanggagawa niya mga babae, ay may record si Pablo. Pagkatapos niya, may record siya kay Clement. Pagkatapos dito, meron pa mga iba pang kamanggagawa ni Apostol Pablo na clear ang kanyang record. At liban doon, pasunyak na Apostol Pablo sa isang banda. Ganito ang kanyang sinasabi. Let me read again in chapter 4 verse 3. And I entreat thee also, through yoke fellow, tulungan niyo yung mga babae ito na nagpag-aaral sa akin sa Ebanghelyo. Tulungan din si Clement. At saka yung iba pang mga kamanggawa na kanilang mga pangalan na nasa aklat ng buhay. Isang sulyap. Pagkatapos ipinasulyap na Apostol Pablo ang mga kamanggagawa niya dito sa lupa, pinasulyapan niya dahil alam naman ng mga Philippians, sulyap ng kaunti doon sa langit. Kung may record itong si Apostol Pablo sa mga trabahador niya, may record din ang langit doon sa trabahador na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Clear po tayo, no? May record tayo dito sa lupa. May record din naman ang mga kamanggagawa ng Apostol Pablo doon sa langit. Isang pong talagang malinis na talaan ang sinasabi ni Apostol Pablo pagkatapos niyang sabihin ng mga ito na meron siyang sariling record. Ang kadahilan nito kung bakit kailangan suportahan ang mga ito ay bakit ka ba naman susuporta yung pangalan niya wala sa langit? Diba? Wala. Kakunti lang ang iyong magiging, yung magiging mo doon. Kaunti lang ang iyong pakinabang doon sa support mo doon sa mga taong hindi nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Mas pakinabang po na ang susuportahan natin ay ang mga nakatala ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Mas malaki yan. Kaya naman sinasabi ni Apostol Pablo. Yan po yan. Kaya naman po sinasabi ko po sa inyo, brethren, na walang pag-aalilangan. Sa aklat ng buhay, nakasulat ang iyong pangalan. Sa aklat ng buhay, nakasulat ng iyong pangalan. Brethren, alam ko po kung saan-saan nakakarating na ang pangalan natin. Kung saan-saan na rin po ito. Hindi lang yung kung saan-saan na pumupunta. May pagkakataon kung saan-saan na rin ito nakakala. Ang gusto ng mga tao po sa ngayon, ang pangalan nila ay lumulutang. Unang-unang lumulutang kanilang pangalan kung saan man ito nakatala. Sa sports, dapat na siya. Kung may top 10, dapat nandun siya sa taas. Kung sa sports. Kung ang pag-uusapan naman ay kayamanan dito sa daigdig, ang gusto niya ay siya yung nasa taas. Nababanggit na siya ang pangalan. Sa mga marites, gusto rin nila nasa taas ang kanilang pangalan. Kung saan-saan na, sabi ko, para makilala lang ang kanilang mga pangalan. Para ang pangalan nila ay dapat katakutan. Kaya ang gusto po ng tao. Nagpapakita ang mga tao ng mga magandang performance.
para lamang ang kanilang pangalan ay makahanay doon sa tinatawag natin promotion. Gusto natin makahanay ang pangalan natin sa mga promosyon. Hindi tayo sumusulya na doon pala kung saan dumarating, saan nakakarating ang pangalan natin, baka walang pangalan doon sa langit. Minsan niya, doon na lang umiikot ang isip ng mga tao, doon na lang umiikot ang isip ng mga tao, kailangan ang pangalan niya ay nasa sa taas. Sa aklat ng buhay, nakasulat ang inyong pangalan. Sino ba talaga, pastor, ang mga taong nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay? Dito masusure natin kung sino yan. Isa rito, si Clement. Clear po yan, si Clement. Si Antique at ang kanyang kasama. Ang mga babaeng nagtatrabaho sa gospel, wala pong pag-aanilangan niya. Si Pablo kaya, pastor? Of course. Pero ito ang kanyang sinasabi. Maalala niyo ba si Moses? Nung gumawa na ng Diyos-Diyosan ang mga tao from Egypt. Na itong si Moses, sa panahon na si Moses ay nasa bundok at nagbigay ang Diyos ng kanyang salita at hawak-hawak niya ang dalawang takpiyas na bato. At ang sinasabi ng Diyos sa kanila, Moses, bumaba ka na, nagwawala na ang mga tao mo. Di ba ba? Gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan. Nagalit ang Diyos. Papatayin ng Diyos sila. Pero sinasabi ni Moses, ako na lang tanggalin mo. Yung pangalan ko na lang tanggalin mo sa aklat ng buhay. Nagkikipagpalit ito si Moses doon sa napakaraming mga tao. Pero sinasabi ng Diyos sa Exodus chapter 32, verse 22, verse 33, ang sabi ng Diyos sa kanya ay, kung sino nagkasala, yun ang tatanggalin ko ang kanyang pangalan. Ayaw ng Diyos na matanggal ang pangalan ni Moises. Si Moises pala'y nakasulat ang kanyang pangalan. Amen? Sila na ba, pastor? Lahat ng mga matuwid ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero ang hindi matutuwid, hindi nakasulat ang kanilang aklat ng buhay. Let me read in Awit, Psalms 69 verse 28. Nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Anong chapter po tayo? Nabanggit po natin? 69, tama po. Verse 28. Dahil sa 57 ay napakasama ang mga tao ito. At sinasabi niya ay, idagdag mo ang kanilang mga kasamaan sa kanilang mga kasamaan. Idagdag mo yan, huwag mong idagdag. Idagdag mo ang kanilang kabaluktutan doon sa kanilang kabaluktutan. 28. At lipon doon ang request ng awit. Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Dalawang aklat po ang lumalabas dito ang sinasabi ng awit. Ang gusto ng mga awit, tanggalin na ang pangalan nila sa aklat ng mga buhay. At huwag mong isali, huwag mong idagdag doon sa aklat ng mga matutuwid. Ang mga ito hindi matutuwid. Kaya huwag mong idagdag ang kanilang pangalan doon sa aklat ng mga matutuwid. Huwag mong isulat yan, Panginoon. Tanggalin mo na yung kanilang pangalan sa aklat ng mga buhay. Lahat ng nabubuhay dito sa daigdig, paglabas niya sa belly, nakasulat na siya ay buhay. Ito, buhay dito. Nakasulat yan. Taga saan ito? Taga-dangan. Kailan ipinanganak? July. Anong oras? Ito, almost midnight na ito. Anong pangalan? Naaman. Yan yan. Nakasulat yan. Pero pagkatapos mong mamatay, tanggalin na yung pangalan mo doon sa aklat ng mga buhay. Naintindihan po natin? Doon sa munisipyo, meron yan.
yung mga disease. Natanggal na doon sa talaan na sila ay buhay. Naiintindihan po tayo? Kaya request mga awit, tanggalin mo na sila doon sa mga listahan ng mga buhay na tao. Pero wag mong ilagay doon sa aklat. Huwag mong isulat doon sa mga aklat ng mga righteous. Lahat ng mga righteous, nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Ang aklat ng buhay nito ay tinatawag na Book of Life. Sige, ihanay niyo lahat ang mga pangalan na yan. Gusto niyo makilala ang pangalan mo. Pero sa bandang huli, sa huling pagbubuo, wala kang pangalan sa aklat ng buhay. Nagsimula po na isulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay pagkatapos sampalatayanan natin si Jesus. Na siya ang may kakayanan na tubusin ng ating kasalanan. Nung sampalatayanan natin siya, na siya yung Diyos at siya yung Panginoon natin. Siya yung tagapagligtas natin. Hindi ang relihiyon na pinasasaliban natin. Hindi ang may kakayanang magbigay ng kapangyarihan para isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kundi yung tiwala mo doon sa kakayanan ni Jesus na kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Nagsimula ito pagkatapos tayo magsisi. Nagsimula ito pagkatapos kilalanan natin si Jesus na Panginoon natin at tagapagligtas. Kung tagapagligtas natin si Jesus, isali mo na rin yung Panginoon mo siya. Pagka sinabi mo Panginoon mo siya, lahat ng sinasabi niya na ikabubuti sa atin, susundin natin. Huwag mong tatawagin siyang Panginoon kung ang Panginoon mo ay ang gusto mo. Doon sa Revelation chapter 13, verse 8, sa panahon ng 7 years Great Tribulation, pagkatapos po ng rapture, 7 years Great Tribulation, at doon sa kalahati na natitira, 3.5 years, doon sa prophecy ito, paghihirapan ng Antikristo ang mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Chapter 13 po yan, babasahin natin. Sinasabi lamang ng mga ito na hindi lahat ng tao dito sa daigdig na nabubuhay ay ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Revelation chapter 13 verse 8. Kaunting tsagang mag-open po. Yan, lapit na po ako. Verse 8. Tama ba tayo? 13. Verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Wino-worship po nila ang Antichrist. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose name are not written in the book of life of the Lamb that was slain from the foundation of the world. Sa 7 years Great Tribulation ay may nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay noong langit kay Kristo. At meron din pong mga taong hindi nakasulat. At ang mga hindi nakasulat ang kanyang pangalan doon sa aklat ng ano ba yung lamb, please? Kordero. Ang siya ang sasamba doon kay Antikristo. Hindi ba natin nabibigyan ng pansin na pagka nakasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay, napakalaki po nito na benefits na malaman natin. Sumulat lang si Pablo doon, brethren, sa Philippians. Anong dahilan ni Pablo kung bakit pa binabanggit na ang mga pangalan nito ay nakasulat sa aklat ng buhay? Pwede namang huwag nang banggitin pa ni Apostol Pablo ito. May dahilan si Apostol Pablo na malaki. At malaki rin, tiyak, ang makukuha natin benefits dito na. Masasabihin ko sa inyo, ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Amen?
Are you sure, Pastor? Sigurado naman ako. Hindi ko lang alam kung sa inyo, kung hindi kayo sigurado. Kung nag-aalinlangan kayo na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, kung nag-aalinlangan kayo, sama niyo ako dyan. Nag-aalinlangan din ako. Ang awit niya, sabi niya, huwag mo nang isali doon sa, huwag mo nang isulat pa doon sa mga matuwid ang kanilang pangalan. Basta alisin mo na lamang. Sinasabi naman ni Moises, Panginoon, ako na lang tanggalin mo ang kanilang, ako ang pangalan ko. Kasi magtatanggal na yung Diyos eh. Tatanggalin na ang Diyos ang kanilang pangalan doon sa aklat ng buhay. Pagkatapos matanggal doon sa aklat ng buhay, tiyak doon sa aklat ng buhay, tatanggalin na rin kanilang pangalan. Tayo, ang pangalan natin hanggang ngayon ay nasa aklat ng mga buhay. Amen? Dahil hindi pa naman tayo patay. At ganoon na rin, yung pangalan natin, nakasulat na rin sa aklat ng buhay. Ito ay yung tinatawag nating eternal life. Dahil may salvation na po tayo. Nasusundan po niya ako. Ganun po yan. Kung maalala niyo sa Philippians, ang sinasabi niya, hinihintay natin na darating ang Panginoon Jesus mula sa langit. Sapagkat ang pagkamamamayan natin ay sa langit. Ano? Ang pagkamamamayan natin ay nasa langit. Sa Philippians po yan. Wait lang po may idugtong na natin. I remember that. Saan po yan? Chapter 3 verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior and Lord Jesus Christ. Ang pagkamamamayan natin ay sa langit. Ano yung bakit? Pagbaba sa chapter 4, nakasulat na kasi yung pangalan natin doon. Kaya mayroon tayong tinatawag na dual. Yun, tumutunog. Dual citizenship. Nandun na yung pangalan natin. Nandito pa tayo. Kaya, ang pagkamamamayan natin ay doon at saka dito. Pagkatapos natin mamatay, andun tayo. Dahil pasado tayo sa requirements. Naisulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya pala doon sa chapter 4, verse 3, ang pangalan ng mga ito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Napakaganda. Huwag niyo kalilimutan na ang pangalan natin nasulat na sa aklat ng buhay pagkatapos na si Jesus ay sinampalatayan na natin. At nabanggit ko na rin po sa inyo, kung maalala niyo sa chapter 9 verse 3 ng Romans, ang gusto niyong maligtas, si Pablo ay isang Hudyo. Ang gusto niyong maligtas ay ang kanyang kapwa Hudyo. Kung maaari lamang, sa chapter 9 ng Romans verse 3, kung maaari lamang, ako na lang ang masumpa at sila na lang ang maligtas. Pakipagpalit din si Moises sa mga Hudyong kamag-anak niya na hindi ligtas. Pagkatapos ay burahin ang pangalan ni Paul. Pagkatapos ay ipalit yung mga hindi ligtas. Hindi naman pwede yun, no? Gusto nga ni Moises, yung pangalan mo na lamang ang tanggalin mo at yung pangalan nila ay isang matitira sa aklat ng buhay. Sumagot ang Diyos. Kung sino ang nagkakasala sa akin, yun ang tatanggalin ko. Amen? Ano bang mayroon niya, Pastor? Napakaganda. Tumutulig sa ito ng mariin na ang once you are saved, hindi totoo yan. Ang Diyos nagtatanggal ng pangalan. Amen? Nagtatanggal yan. Kaya nga ang request ni Moses, ang request ni Paul, ako na lang ang tanggalin mo ang pangalan. Nagtatanggal ang Diyos ng pangalan. Kung paano ang Diyos ay nagsusulat ng pangalan sa mga ligtas na tao, nagtatanggal ang Diyos ng mga pangalan. At hindi niya pagka ikaw ay hindi matuwid, hindi ka niya ihahalo doon sa listahan ng mga matuwid. At pagka ikaw ay matuwid, hindi ka niya isasali doon mga sa listahan ng hindi mga matuwid. Nagtatanggal ang Diyos ng pangalan. Pagka tinanggal ang pangalan doon sa listahan ng buhay,
wala ka na rin salvation. Ibabalik ko kayo doon, baka po makalimutan nyo. Yung salvation nyo pwedeng mawala. Pwedeng tanggalin niya ng Diyos. Pagka alam na ng Diyos na wala na ang salvation mo, tatanggalin na rin ang pangalan. Don't believe the doctrine of eternal security. That is the doctrine of the devil. Malinaw yung mga katuruan doon sa lumang tipan. Sa awit, kay Moises, kay Pablo, at dito sa Revelation chapter 3, verse 5. Ang malinaw, ano ba yung pastor? Ang sinasabi ni Jesus doon sa church, sa chapter 3, verse 5, ang sino mang magtatagumpay, hindi ko tatanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. O, nasaan yung eternal security mo na doctrine? Ang doctrine ng Life of Truth Ministry, pwedeng i-remove, pwedeng tanggalin ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Basta wala ka ng salvation. Pastor, ano ba ang dahilan ng Diyos kung bakit siya nagtatanggal ng mga pangalan? Tinanggalan ng Diyos ng pangalan nila sa aklat ng buhay sa panahon ni Moses dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kinalimutan nila ang Diyos na nagligtas sa kanila doon sa Egypt. At ipinalit nila ang kanilang Diyos na buhay doon sa gintong Diyos na kanilang ginawa. Ang sumamba sa Diyos-Diyosan, ang hindi mo ituloy ang buhay na matuwid, tatanggalan ka ng record doon sa langit. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi nila kinilalang tuloy-tuloy ang kakayanan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi nga ng Diyos kay Moses, kung sino ang nagkasala Moses, yun ang aking tatanggalin ng kanyang pangalan. Ayaw nating matanggal ang mga pangalan natin doon sa mga listahan, sana ay doon tayo nakumuna. Ayaw natin yan. Sayang! Ilang buwan na lang. Promoted na sana ako. Yun ang mga ayaw natin. Kaya ginagawa natin nagpapakadunong para maihanay natin ang ating mga pangalan para tumaas ulit natin ang ating... Sige na. Kung yun ang gusto natin, gaano ka nagpapagal na ang pangalan mo gusto mong maitas? Ganito rin ba ang iyong pagpapagal sa pangalan mo na maging malinis doon sa kalangitan? Pinagbamas ng mabuti ng Diyos ang ating galaw. Kung karapat dapat manatili ang pangalan natin doon sa banal na aklat ng Kordero. O kung hindi. Nakabase ang ating magandang performance doon sa naka-base ang ating sa ating mga gawa yung kagandahan ng pangalan natin. Kung nababasa niyo doon sa Proverbs at kung nakalimutan na po ninyo ito, na mini-maintain ng mga tao ang kanilang pangalan na hindi marumihan. Sa Proverbs bilang. Hindi ba ganun din natin ginagawa dito sa daigdig para tanggapin tayo ng tao? At kung ganun ang ating mga ginagawa, how much more yung pangalan natin doon? Dahil nakabase Isaiah, yung magandang performance natin as a Christians, as a true believers in the Lord. Doon sa pangalan natin, pag yung kalilimutan, nagre-remove ang Diyos ng pangalan. Kung ayaw mo nang maging matuwid, tatanggalin na ng Diyos. Kaya naman ayaw na ayaw ng Diyos. Sa Hebrew chapter 10,
Hindi ako nagagalak sa kaluluwa na nagbabalik doon sa dati niyang ginagawa. Almost last verses po ito ng Hebrews chapter 10. Ayaw ng Diyos. Yung bumabalik tayo doon sa dati. Nasabi na Apostol Pablo, hindi tayo kasama ng mga bumabalik. Kasama tayo doon sa napapatulog. Doon sa nais ng Diyos. Huwag tayo mag-backslide. Diba may kanta tayo hindi na usong mag-backslide? Sige, usuhin mo. Magtatanong po ako dito. Alam ng Diyos kung sino ang pupunta sa langit. Bago nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Bago lumitaw ang mga tao dito sa daigdig. Alam ng Diyos ang pupunta sa langit. Alam ng Diyos ang pupunta doon sa impyerno. Kung ganun, Pastor, bakit niya ito isusulat? Diba? Isa ito sa matibay na patutuo ng Diyos sa tao one day. Doon sa Revelation chapter 20, ang hindi nasumpungan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ibubulit ito sa lake of fire. Sa mga nakapagtapos, alam niyo yung salitang lake, ito'y dagat. Dagat na apoy ito. Walang halong tubig. Patungo ko rin. Naka-aircon ka dito? Mayroon kang isang napakasamang patutunguhan. Pagka ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Relihiyon? Ilang relihiyon na ang iyong pinasok at nandun ang iyong mga pangalan. Pero kung wala kang pangalan sa aklat ng kordero ng Diyos, ang pangalan mo ay nakatala doon sa pupunta doon sa hell. At pagkatapos nun ay pupunta ka sa lake of fire. Nandun yung pangalan. Isinulat ng Diyos at nagpapatuloy na nagsusulat ng Diyos ng mga pangalan ng mga taong naliligtas. Dahil isa ito sa napakatibay na yung witness. Patutuo niya na karapat dapat ka doon at karapat dapat ka doon. Kung may mga aklat tayo kung saan nakarecord yung ating mga gawa, may record tayo doon sa kung anong ginawa natin dito sa daigdig. Diba sinasabi niya sa chapter 20 ay binuksan lahat ng mga aklat at hinatulan ng Diyos ang mga tao ayon doon sa mga aklat. O di kakatulang ka ayon doon sa aklat mo. Ngayon, ay pagkatapos noon, binuksan ang mga aklat. Pinakahuling patutuo ng Diyos, ang aklat ng buhay. Andong Solis Valerio, trabaho, minister, open na. Wala naman dito. Kung hindi ka papayag doon sa nakasulat sa iyong aklat at ibubulit ka doon, ang pinakahuling sandata ng Diyos, yung wala kang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil one day, sabi ni Jesus sa Matthew 7, darating ang panahon na sabihin ng mga tao sa akin, hindi ba ako ay nagpahayag sa iyong pangalan? Hindi ba ako'y nagpagaling? Hindi ba nakinig ako sa iyong mga salita? Pero sinasabi ng Panginoon Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kabulututan. Sapagkat ang papasok lamang sa kaharian ng langit ay amang sumusunod ng kalooban ng Ama na nasa langit. Amen? Pinakahuling sandata ng Diyos para wala tayong masabi ay ang pangalan mo wala sa aklat ng buhay. Bakit isinusulat niya ito? Hindi dahil ang Diyos ay agkabaw. Hindi dahil ang Diyos ay makalimutin, kundi ikaw. Para patutuo ito na karapat dapat ka sa lugar na masalimuot. Dahil walang pangalan na nakatalat doon. Sige, ihanay mo ang iyong sarili. Doon sa ikaw ay makilala. Gumagawa ka ng mga mabuting bagay para ang pangalan mo ay makilala sa daan kahit saan. Ngunit ipatitiyak ko sa iyo,
Baka wala kang pangalan sa aklat ng buhay. Sayang naman. Natin kinalastog mo dito, ramon kita lang. Sabi, libre mo tayong palastog, hindi. Babayaran mo lahat yan pagdating ng araw, yung kabulastogan mo na yan. Pero gusto ko sa mga may kasiguraduhan, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi dahil sa ikaw ay nasa light of God. Hindi dahil sa iyong pinanggalingan ay talagang paglukrok babang sa iglesia na nagapuang. Hindi yun ang dahilan. Sapagkat ang dahilan nito ay nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, pinatuwid ka ng Diyos. Amen? Pagdating mo sa light of truth, napaka-pobreng mga programa. Hindi sa programa ka nakasulat ang pangalan mo. Hindi dahil sa pagpapatuloy mo ng katwiran na naituturo ng katuruan ng mga propeta, katuruan ng mga apostol na nakatala dito sa banal na kasulatan. Ay, mayroon po akong i-cut nito Armand. Mamaya po doon sa mga willing kasi tuturo mo yung takbo ng Light of Truth Ministry. Kung anong paniniwala ng iyong lingkod doon sa leadership. As I said, kung hindi niyo nagugustuhan, free kayo na magbigay ng mga ideas. Kung talagang hindi talaga magugustuhan, as I said, you are free to seek a perfect church sa iyong banasa. 1 o'clock ang schedule. Sa mga gusto, sa mga gusto. Pero dahil pagka hindi mo naman gusto, huwag na lang po tayong magsalita. Dahil baka magkasala pa tayo. Pero kung gustuhin nyo makita yung kanyang takbo, free kang magsalita. Ganun po. I-maintain po ninyo yung pangalan yung malinis doon sa langit. Revelation chapter 3 verse 5. Ang sinasabi ni Jesus sa church na ito, ng Sardis. First one, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life. And I will confess his name before the Father and before his angels. Hindi ko tatanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sino po ang hindi tatanggalin? Ang mga nagtatagumpay. Kahit matalo ka na dito sa larangan ng anumang bagay dito sa dikdik. Hindi mo ba nakamit yung pangarap mo sa iyong pamilya? Yung bang pangarap mong makapagtapos ka? Pagkatapos sa magkaroon ka ng magandang trabaho? Pagkatapos ay magkaroon ka ng magandang pamilya? Kahit mabigo ka na dyan, huwag ka lamang mabigo doon sa larangan ng espiritual. At ang mga bagay na ito, nakabiguan dito sa daigdig, ay hindi ito sapat para maging dahilan natin na hindi na natin ituloy pa ang lumakad ng may katwiran sa Diyos. Huwag niyong ipagpalit ang mga nais niyo dito sa daigdig doon sa nais ng Diyos. Dahil nakasalalay yung pangalan niyo. Dahil doon sa pangalan niyo na nakasulat doon, nakasalalay yung salvation niyo. Kahit gabural na ka, hindi pa nakaupay. Kahit tabunan ka ng mga kabibuan, huwag ka lamang mabigo sa mga spiritual na bagay. At sinasabi ni Jesus sa church, kung magtatagumpay, hindi ko tatanggalin ang kanyang pangalan. Sige lang, brethren, sikapin niyo magtagumpay. Dahil hindi lahat ng gusto ng tagumpay ay nagtatagumpay. Pero, isasama tayo doon sa nagtatagumpay. Sinabi ni Pablo sa chapter 8, we are the overcomers. Dahil kay Jesus. Kahit sinachallenge ko pa yung brethren,
wala na sanang bagay pa dito sa daigdig na siyang magiging dahilan para hindi tayo magpapatuloy. Ang mensahe na ito, ang takbo ng mensahe na ito, yung tinatawag natin, mga guro, ang objective nito ay para i-strengthen natin ang ating sarili na nakasulat na ang pangalan natin noon ba. At para makapagpatuloy tayo sa ating mga paglalakad. Alam natin doon sa ating paglalakad ay may mga katitisuran. Isa sa mga katitisuran ay yung pagbagsak natin. Bangon ulit. Yung kabiguan natin. Bangon ulit. Ito yung nais ng message na ito. Ang sino mang magtatagumpay, hindi ko tatanggalin ang kanyang pangalan. Pilitin niyo ang inyong mga sarili. Dahil binigay na sa atin ang tagumpay. Ngayon, huwag niyong hayaan na hahablutin na lamang ito ng mga bagay dito sa daigdig. Huwag mong sakayunan ang daigdig. Amen? Huwag mong sakayunan. Huwag mong makaling ang daigdig. Huwag. Sinasabi nga ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, si Demas, ginusto niya ang daigdig. Si Alexander the Coppersmith, ginusto niya ang daigdig. Si Lucas lang na sa akin yung iba pa. Huwag sana tayo matulad kay Demas. Nga Dema isursuro nga Demas. Si Alexander. Huwag natin gayahin ang mga ito. Magpatuloy tayo. Kung kahit araw-araw ay nalulumbay tayo, dahil hindi natin nasusunod dito, pero nasusunod natin ang Diyos. Napaka-ibig na pagkakataon ng pangyayari. Napakapalad ang mga nakakatis sapagkat one day aalipin sila ng Diyos. Di ba lagi kang nalulungkot dito? Pagdating ng araw, doon sa eternity, yung walang hanggang panahon ay ang saya-saya mo. Ang gusto mo'y lagi kang masaya dito. Pero one day, sa isang iglap, when you die, you will experience a terrible, nakamamak na kasasaan. Night and day, walang tubig, walang pagkain, babalutin ka ng utom. Naasikaso mo, buhok pagandahin, mukha pagandahin, sapatos dapat maganda, dapat damit maganda. Kung anong ganda ito siya namang pangit. O di alam natin, kung anong ganda nito sa labas, yun naman ang pangit. Makarinig ka lang ng konti na mensahe na tatapos sa puso mo, lalabas ang kapangitan. Mag-face kayo sa mga kapangitan na mga pangyayari. Susuklihan ng Diyos ng napakagandang mga bagay. At ang pundasyon ng Diyos niya ay ang pangalan do'y nakasulat sa aklat ng buhay. Huwag kayo maatras. Ano bang haharang sa atin? Dahil ayaw yan ng Diyos. Lucas chapter 10, panghuli. Sinugo ni Jesus ang 70 disciples. Binigyan niya ng karapatan, Lucas chapter 3, na yurakan ng mga gawain ni Satanas. Magpagaling sila, magpalayas ng mga demonyo. Pagbalik sa verse 20, ang sabi ng mga alagad, alam mo, Panginoon, pati demonyo, sumusunod sa amin. Sabi ni Jesus, huwag kayong galak dyan. Kung ang demonyo man ang sumusunod sa inyo, ang kagalakan nyo ay ang naisulat na ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen? Dahil maraming kunwaring Kristiyano, hindi lang sumusunod ang mga demonyo sa kanila. Kasama talaga nila. Ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ay tinatalo nila ang mga demonyo. Hindi maaaring talunin ng mga demonyo ang mga taong nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Amen? Sapagkat sumusunod sila sa atin. Hindi sila yung sino ba yung pakasunod sa atin? Hindi. Sila ang sumusunod sa atin. Hindi nila tayo pwedeng pasunurin sa kanilang kalooban. Noong unang panahon, pagka sinabi ng mga apostol, lumabas ka sa tao na yan, yung mga demonyo na yan, sumusunod ang mga demonyo. Ngayon naman, ang mga Kristiyano, talo ka na!
Ganun pa, mga brethren. Ang ikakaganap natin, hindi yung tayo ay nagtagumpay sa material, sa lahat ng bagay, kundi yung ang pangalan natin ay nakasulat doon sa langit. Kahit wala dito. Ang record doon natin, yung pangalan natin ay nandoon, wala makakapura. Protektado yan ng Diyos. Amen? Kaya, nakasulat na ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Sulong, magpatuloy tayo dahil ang pangalan natin ay nandoon. Yun ang pinanggagalingan ng tunay nating saya dito sa daigdig. Amen? Amen? Okay, thank you po. God bless you.